matagal na rin naman yung ano no, yung problema natin ano. Kaya isa nga sa pinakamalalang korupsyon natin di ba? Ay katulad ng ibang agency, itong LTO at saka LTFRB Opo. na marami nang natanggal din diyan ano. Pero tulad ng hinaing natin, parang ano no, parang namamalimos tayo ng budget. Pero grabe naman pala yung ano no, yung mga insertion nila at saka yung mga ghost projects na nasasayang yung pera no, nakokorrupt lang. Samantalang itong Public Utility Vehicle Modernization Program na naging PTMP, sobrang liit ng budget. Yan yung ano no, yan yung pangitang-pangita na talaga na maraming makikinabang dito sa transport modernization pero tila ayaw gastusan. No, ang pakiramdam nga namin tuloy, naisip tuloy namin siguro dahil wala silang kikitain dito kaya parang hindi importante sa kanila. Pero tulad niyan lumabas na nga itong corruption sa mga ghost projects na to. Nakita natin kaya namang mag-budget pala ng gobyerno talaga. No, importante lang dito ay ma-justified talaga ng DOTR. Meron talagang papel ang DOTR dito na ma-justified magkano talaga ang kailangan ng na budget para mapatupad dito, magkaroon ng income guarantee yung mga manggagawa natin, magkaroon ng job security at saka income guarantee sa transitioning. Hindi dapat ganito na nangyayari na maraming hindi nakakabayad, nagkakaroon ng mga mismanagement. Obligasyon talaga ng ahensya na siguraduhin na yung transition ng mga manggagawa tungo dito sa ng fleet management ng mga kooperatiba, yung pag-acquire ng mga skills, pag-acquire ng mga units ay patuloy na magagabayan ng gobyerno natin at mababudgetan para maging magaang yung tinatawag nating pag-transition nila. Sigurado tayo na makakatawid tayo sa isang public transport na isang moderno at maginawa na pagbabiyahe, ligtas, na maramdaman din natin dito sa Pilipinas. Katulad ng mga maunlad na bansa dito lang sa Asia, marami ng ganyan tayo ay napag-iiwanan na. So may budget naman pala. Kailangan na lang talaga yung ma-justify natin sa pamamagitan niya nitong study na gagawin ng DOTR.